Magandang araw! Ako si Emmanuel Dilindaid at tatalakayin natin ang human relationship in the digital age. If nagpapastrengthen ba to or nagpapaweaken ng ating social connection sa isa't isa. Bago ko simulan ng talakayan, tatanungin muna kita. When was the last time you had a deep and meaningful conversation without checking your phone? Ang sabi, dito sa digital age, ay more connected tayo at more convenience ang ating sense of communication. Dito sa modernong panahon, hindi natin maitatanggi ang epekto sa atin ng teknolohiya. Sabi, dito sa ating ginagalawan, ang human relationship naman daw ay napagtitibay ng mga social media or ng ating mga teknolohiya. Pero nababawasan nito ang dalisay ng communication sa isa't isa. Halimbawa nito ang social media. Ang social media ay nagpro-promote ng global connectivity, everyday communication, and shared communities. Kung saan ang social media ay ginagamit natin as a means of communication sa mga taong malayo sa atin. Halimbawa nito ay ang mga Skype, Messenger, Instagram at marami pang iba. Sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon tayo ng koneksyon sa ating mga mahal sa buhay kahit gaano man sila kalayo sa atin. Pero ang tanong, are we really connected or just digitally surrounded, but emotionally isolated? Marami rin itong disadvantage sa atin. Halimbawa nito ay ang ethical dilemma na connection versus isolation. Totoo nga bang nararamdaman natin ang presensya nila tuwing nakikipag-communicate tayo through social media, na kahit sabihin nating nakakausap natin sila, nakakapag-update tayo sa kanila, pero as a person, as a human being, nararamdaman ba natin ang presensya nila sa ating gilid? It will cause you loneliness, and ang ethical dilemma ay ang connection versus depth. Kung saan ay connection, convenience over depth. Kung saan nagsisettle na lang tayo sa mas mabilis, mas madali at kung ano ang ibibigay sa atin. Kesa intindihin natin kung gaano kahalaga, kalawak at kaimportante ang isang communication. Kahit sabihin nating nakakapag-usap tayo through social media, pero sa tingin natin, sapat ba yun sa atin? Or nalilimit nito ang kagandahan or kung ano ang dapat sabihin? Because hindi mo mararamdaman ang emosyon at ang tono ng isang tao kung hindi mo to kaharap. May mga solusyon naman tayo na pwede natin gawin upang maiwasan ng mga ito. Una, ang tech-free time, kung saan babawasan natin ang paggamit ng ating mga digital or gadgets upang makisalamuha or i-explore ang sarili natin sa iba't ibang tao. By that way, or in that way, mas magkakaroon tayo ng mas quality communication, mas magandang communication, at isang communication na hindi natin mararamdaman ang kakulangan. Nakaangkla ito sa ethical theory ni Aristotle, saan is nag-help tayo ng isang individual para ma-cultivate yung personal growth ng isang tao. Pangalawa is be engaged, kung saan limitahan na natin ang paggamit ng ating social media, ng ating gadget, and makisalamuha nga tayo, kagaya nga nung nasa unat, be present and tech-free, kung saan is ilalagay natin ang sarili natin sa posisyon na magkakaroon tayo ng isang ideya or ng isang communication na maganda, dalisay, at higit sa lahat ay hindi kulang. Pangatlo nito ay ang practice empathy. Nakaangkla ito sa ethical theories na care ethics, kung saan mas pinapahalagan natin ang relationship ng isang tao or ang relationship natin at ang compassion natin towards sa isang tao. Sabi nga nila, sa digital age or sa ating social media, we cannot feel any emotion. Ang ginagawa na lang natin ay nagsisend tayo ng emoticon, emoji, sticker, but napoportray ba nito or nasisimbolo ba nito ang 100% emotion ng tao? Ang sagot, hindi. Kaya nga, ang solution na inilagay dyan ay be empathy or practice empathy, kung saan papahalagahan natin yung compassion, relationship ng isang tao para mas makabuild tayo ng isang mas matibay at
at mas magandang relasyon sa isang tao. Isa pa dito ay yung tamang paggamit ng social media. Hindi porke nagagawa mo, ibig sabihin ay tama. Hindi porke kaya mo, ibig sabihin dapat. Ang ibig sabihin ng mindful usage is think before you click. Yun na nga lagi nating tatandaan sa mindful usage. Kasi ang social media ay madaling makapag-breakdown ng information sa iba't ibang tao. It can lead to a fake news, misleading information, or kung ano-ano pang makakapagdulot ng hindi maganda or maapektuhan yung communication natin sa isa't isa. In conclusion, kung napapatibay ba nito ang social connection? Yes, but nababawasan nito ang dalisay ng communication. And na kahit malayo ka, kahit nasang kasulok, nagkakaroon pa rin kayo ng connection kahit na limitado, kahit na hindi ganun kadalisay, at kahit na hindi ganun katibay. Pangalawa nito ay maging better tayo. Promote cyber citizenship, think before you click, know who to trust, and alamin natin ang mga bagay na dapat nating paniniwalaan. Kasi in the digital or modern world, madali na lang tayong makakapag-spread out or makakatanggap ng information. Pero as a person, be a critical thinker. Bilang isang tao, may kakayahan tayong mag-isip, may kakayahan tayong magkaroon ng logical questions or magkaroon ng isang rational thinking. Kung saan, wag lang natin basta-bastang tanggapin ang impormasyon. Tignan natin kung credible ba ang pinanggalingan, tama ba ang nasa konteksto, at kapani-paniwala ba ang content ng isang information. Isang halimbawa nito ay noong 2022 national elections. Alam naman natin na very rampant ang fake news way back then dahil nga election yon. So bilang tao, it is our obligation to promote cyber citizenship. Kasi bilang tao, tayo rin naman ang maaapektuhan kung hindi natin gagamitin ng tama ang mga binibigay sa atin. That's all. Maraming salamat po.